Good morning! Ken? Good morning. What's wrong? Oy! May dala na namang dinosaur ang ating binata for today. Hatid namin siya sa daycare. Wat ga je heen? Naar de opvang. Oké. Ga niet huilen, toch Kenneth? Ken, niet huilen naar de opvang, oké? Je bent een grote jongen, toch? En? Sterke jongen. Hapon. Niet huilen. Ja. Ja, goed zo. Doei! Dus. Tot vanavond! Doei! See you tonight! Enjoy! I love you! I miss you! Kahapon nag-brainstorming kami ng principal. Hindi ko na alam saan pa namin ikakalat ang aming mga flyers. Kahapon kasi nag-meeting lang kaming dalawa. Actually kasama namin yung isang teacher. Tapos ngayon nga, ang task namin today ay magkalat ng flyers sa mga gemeente. Ng gemeente? Munisipyo. Sa mga munisipyo. Kasi lahat naman na na-inform pero through online lang. So wala silang kopya ng flyers namin. So yan yung aming task for today. Papahatid ako kay Daddy sa bus station. Sa bus stop lang pala. Putla pa natin. Wala pa tayong ayos-ayos. Umiyak? Hindi naman umiyak. Okay, bukla pa ako. Hindi na sila na maayos. Tapos natumba siya. Ay, hindi umiyak. Very good naman ang aking binata. Nasanay na siya ulit. Na Monday, Tuesday, dyan siya mag-i-stay sa Sana na siya daycare. na maaga. Hindi tayo masyadong maaga today, kaya nahatid pa natin ang Zoe kanina at ang Kenneth. Ganda ng panahon, guys. Broccoli yata yan, nakatanim na yan. I'm not sure. Medyo malayo, di ko makita. Oo, parang broccoli. Wow. Ganito ang baryo namin, guys. Ganito, dito kami nakatira sa may mga taniman, malayo sa mga malalaking buildings ng city. Ganyan, halos mga open spaces. Makita mo mga ilang bahay lang nandyan, isa, dalawa. Kasi halos mga yung grass na pinapakain sa mga baka, sheep. Ayun, usually mga farms yung mga yan. Ito bahay. Tapos ang layo pa ng kapitbahay niya, doon pa. Ganyan ang buhay dito sa probinsya. Speaking of baryo, na-remember ninyo yung kinuwento ko sa inyo na namatay yung pinsan ko? Second cousin ko sa Pinas. Taga-ano kasi yon, yung talagang baryong-baryo na lugar sa may banda sa Guagua. So, tinanong ko kay Mama Be, ano daw ang kinamatay? Kasi ang bata pa. Sabi niya, sumakit lang daw yung tiyan. Wala daw makita sa hospital. Pina-check up daw, wala. Basta sumakit lang daw ang tiyan. Tapos, namatay na. Pina-check daw siya lahat. Dugo, everything. Wala daw nakita bakit masakit ang tiyan niya. Hanggang sa naisip daw ng nanay niya na ipa-albularyo. Alam niyo naman, meron pa rin mga parts sa atin na malaki ang, kumbaga, faith sa ganyan. So, pinaano niya sa albularyo. Tapos nakita na nakulam daw, sabi nung albularyo, nakulam, kaya namatay. Alam mo yon, yung sa super advanced na ng medicine ngayon, ng mga hospitals, ng mga lahat-lahat na ng mga medicines. Until now, meron pa rin talaga naniniwala sa mga ganyan, sa mga kulam-kulam. Ako personally, hindi ako naniniwala talaga sa mga kulam-kulam. As in, hindi. Never ako na-convince niyang kulam. I respect it. Kumbaga, pag may nagsabi na, patawas ninyo pag ganito, nakatama ng ganyan, ng bad spirit. I respect it. I respect the culture or yung faith nila na ganon. Pero it doesn't mean that I trust it or I believe it. Pero nire-respeto ko.
yung ganong pamamaraan ng healing ba tawag dyan, or diagnosis, prognosis, ganon, yung term na kulam. So ayun, na shock ako, okay, kasi pinacheck naman daw ng nanay niya lahat-lahat, wala naman daw siyang, yung mga doktor, wala naman daw silang nakitang something wrong doon sa bata. Alam mo yun, parang nag-seek siya ng other way para mabigyan ng justice yung pagkamatay ng anak niya, or mabigyan ng reason kung bakit siya namatay. Hindi ko lang alam kung kumalat yung sa baryo or sa family lang. Pero sabi ni Mama B, ganun daw ang chismis. City na tayo, guys! Wow! Ang ganda ng view talaga pag autumn. I can't get enough. Ilang days ko na itong binablog. Itong mga puno-puno na ito. Tingin lang kayo sa view, guys. Hindi kami sa school today. Doon kami sa opisina, malapit doon sa kulungan. Kasi nga, magkikita lang kami ng aking principal at gagala kami sa buong city para magbigay ng mga flyers sa mga munisipyo. Bus number, wow, ang ganda. Tananan. Na-remember ko tuloy yung K-drama na yun. Autumn in My Heart ba yan? Uy, kaganda. Maganda din sana maglakad dito, kaya lang yan, para sa bike. Sagasaan ka pa dyan, kasalanan mo pa. Wow lang, wow na wow. Umulan kasi, kaya nagdikit-dikit na yung mga dahon-dahon dito sa daan. Pero may maglilinis naman yan, no? Usually sa munisipyo, nililinis yan yung mga ganyan, yung mga dahon-dahon sa road. Sama ko muna kayo, guys, sa aking paglalakad. Naglakad lang kasi ako magmula sa bus stop, bus station. Magbigay din pala kami ng flyer dyan sa University of Groningen. Parang dito banda yung trabaho ni Maricel. Diyan, diretso dyan. Yung work niya, yung opisina nila. Doon nata banda sa dulo. Not sure though. Yan na naman ang Green Joy. Mga boat ride, tour boat, ganyan. 11 pa yung meeting namin, so 10 pa lang. Meron pa akong time maglakad-lakad sa city. Ang ganda ng sikat ng araw dyan sa building. Oh, yan. Ito yung wala sa namin. Sa baryo namin. Wala mga malalaking buildings na ganyan. Puro open spaces lang. Pasukan ko na kaya itong Groningen University. Magbigay na ako dito kahit wala yung principal. Yang na yan? Yang parang maliit na building na yan sa gitna ng water na yan. Ano yan? Parang salon. Kundi ako nagkakamali. Ang na ito, tulay na ito na o-open kapag dumadaan yung mga boats na nanggaling dito. Ayan yung niya, oh. Yung separation niya kapag tinataas nila yung bridge mismo. So yung bridge yung mag-a-adjust para sa mga boats. Hindi yung boat yung mag-a-adjust. Parang open na to. Wow, open na siya. Pasukan ko na kaya. Wala kasi yung principal ko. Baka sabihin niya, pinangunahan ko siya. Mamaya na lang. Ito yung campus nila dito sa Friesland. Ganda ng pa-building nila, oh.
Alam mo na talaga na nasa city kapag nakita mo tong statue na ito. Madalang lang ito nila sinisindi. So, ayun yung sinasabi ko sa inyo kanina, oh. Yung naglilinis ng daan. Yan siya. Dito tayo banda. Ayun, oh, may wali siya sa baba. Kita nyo yan. Ayan yung walis niya. Pinawalis niya yung buong area. Typical ano ito, Dutch building. Wow. Ganda lang. Natabunan na yung kotse ng mga dahon. Ito din mga typical na Dutch na buildings. Ay, kadaming lilinisin nung ano, nung sasakyan kanina. Nagkandalaglagan na. Kapal dito, oh. Nandito na tayo sa opisina. May email. Ah, okay. Okay na to. Hintay ko yung boss ko kasi may meeting pa siya na nauna. Sakto lang ako nakarating 10:45. Malayo-layo rin pala pag nilakad ko. Last time kasi nagbus ako papunta dito. Naglakad din naman mga 5 minutes. Pero ngayon nilakad ko from bus station hanggang dito. Hinihingal ako, guys. Kailangan ko na mag-diet talaga. Yung New Year's resolution ko nung January. Next year na naman. Kasi 2 months na lang. 2 months na, October, diba? Oo, malapit na naman magbagong taon. Hanggang ngayon, patapos na, hindi pa nagagawa ang mga New Year's resolution. Nasa ano ako, parang kitchen ng office na yan. Yung kitchen, dyan kukuha ng coffee and tea. And then, ito parang conference room lang ito. Sabi ko nga sa inyo, sa mga past vlog ko, hindi talaga kami dito office kasi nga ano lang ito yung parang, yung in general, ito yung parang nag-hire sa amin na company. Ano kami mga 17 schools kami hinahawakan niya. So ito yung parang headquarters namin. Tapos meron kaming opisina, kanya-kanya sa bawat school. Ang saya lang kasi marami ding perks. Binigyan kami ng laptop, ng tablet, para nga gamitin para sa work namin. Mag-start na kami, guys! Hindi pala flyers ang bibigay namin. Maglalagay kami ng mga posters. Yung mga maliit na poster na ganyan, parang information poster. Ganon pala. Akala ko mamimigay kami ng flyers. Dito lang kami sa city, ikot-ikot. Ayan yung kulungan sa gilid. Yung gilid niya to. And then last time doon ako nag-vlog, nakaupo ako doon. Grabe ang nilakad ko for today's video, guys. Wagas. Wala na kasi kami masyadong gagawin today, kaya minabuti naming dalawa nung principal na gumala at magbigay ng mga flyers para madagdagan din ng advertisement ng school, hindi lang sa social media at hindi lang sa mga munisipyo. Pumunta pa kami doon sa store ni Laura in Holland kung saan siya nagtatrabaho. Kasi isa yung store nila sa mga pinupuntahan ng mga international na tao o yung mga expat para bumili ng mga damit ng mga anak nila. Dung sa gilid din nila yung bilihan ng laruan, nagbigay din kami doon, nagpa-post kami ng poster. Pero doon sa tindahan nila Waray,
ano lang, flyers lang ang binigay namin. Grabe ang lakad for today. Tapos na-experience pa ng principal gaano ka-moody ang weather dito sa Netherlands. Habang naglalakad kami, umaraw, umulan at the same time. Sabi niya, grabe pala ang weather dito. Sabi niya, ganun din ang weather sa Germany pero hindi ganyan kalala, as in. So at least meron siyang first-hand experience, di ba? Last day na namin ng work today kasi next week meron kaming sem break. 1 linggo din yon. So walang pasok, bakasyon. Siyempre dahil tayo nagtatrabaho na sa school ngayon, pag bakasyon sa school, bakasyon ko din. Which is I'm very thankful. Papunta ako nito sa daycare, susunduin ko si Zoe. Kasi meron siyang gymnastics today. Si Zoe lang, dito lang ako sa gilid para hindi ako makita ni Ken. Baka umiyak. Hello guys! Na paano si Kenneth? He's sleeping. Natutulog. Natutulog doon. Natutulog doon. Anong oras na? Magpo-4 na, hindi pa nila ginigising. Naku, anong oras kaya matutulog ang Kenneth natin nito? How's your school, ate? Dalawa. Isa, dalawa. Dalawa. Isa, dalawa. Dalawa. Isa, dalawa. Isa, dalawa. My question, you didn't answer. Ha? You didn't answer my question po. How's your school? Good? Is that good? What do you have there in your bag? Get it. You did this? Oh, yeah. Sorry, anak. Ah, can we open it? It's the flag of Friesland, I guess. Oo, flag ng Friesland. Wow. Goed zo. Goed gedaan, meisje. Now. En pak maar die andere. Oh, yung isa pa daw. Very good naman ang ate. What is this? Wow. Wow. It's a lighthouse. Think it. Yes, it's a lighthouse. Wow, ang galing naman yan. I made it by myself. Wow. Ang galing. And I also It's beautiful. cut it. You also got it. Beautiful. Very good. Ang galing. Magaling. High five for that. Galing. Jij moet dit doen. Okay. So, Meal. what is that? Happy meal. Ano naman pauso mo? Happy meal. Awishi sa amin yun eh. Awishi. Happy meal na pala ang uso ngayon. Happy meal. Ah, happy. Okay. Witchy. Okay. Witchy. Okay. Hala, wala na talaga oh. Naubos na yung dahon. Sayang naman, hindi kami nakapag-pictorial dyan. Somebody. Oo, wala na. Humangin kasi nak eh. Malakas yung hangin kanina. Maybe. Bad guys. Hindi. Alam nyo, kapag nag-usap kami ng principal, especially kanina, especially pag pumapasok ako ng work, nauutal ako minsan yung English ko. Alam mo yon, yung kailangan mag-construct muna ako ng sentence. Minsan na nabablanko. Nawawala ako yung brain ko talagang totally black. Minsan, mapapagano na lang ako sa kanya. Kasi ang bilis din niya magsalita kasi. Kailangan mo talagang pakatutukan eh. Medyo bingi ako. Ay, sus Mariosip. Minsan di ko siya maintindihan. Sabi ko, can you please repeat that? Nabablanko talaga ako minsan. Hindi naman ako kulang sa tulog. Okay naman ang tulog ko. Okay naman lahat. Siguro magtutuli lang tayo. No? Pero nabablanko ako minsan talaga. Bobby. Lalo na pag ang lalalim na ng terms na ginagamit. Maano ka lang. Yung mga terms na ginagamit niya, pag malalim na, Diyos ko po. Wala talaga. Ay, malapit nang magbakasyon yung dalaga. I almost get my swim left. Yes. Swim diploma. Yes, almost. A. Is that A? That's 5. That's 5, anak. Mangga, mangga, saging, saging, papaya,
papaya, paghalo-haluin, pagsama-samahin, fruit salad. Fruit salad. Ang galing!